Sinabi nila sa iyo na ang masturbasyon ay hindi nakakasama sa anumang edad. Ngunit paano kung hindi iyon ang buong katotohanan? Para sa mga ginang na higit sa 60, ang usapan tungkol sa personal na intimasiya ay madalas na hindi na pag-uusapan. Ngunit isa ito sa pinakamahalagang bagay na dapat nating talakayin para sa ating pangmatagalang kalusugan at kaligayahan. Isipin ninyo ito, isang babae na nasa kanyang 70s, isang masiglang babae ay nakaramdam ng kawalan at discomfort matapos ang isang pribado at simpleng sandali ng ginhawa. Nag-aalala siya na may mali sa kanya at ang nakakalungkot ang kanyang kwento ay hindi natatangi. Kumusta ako? Si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng maraming dekada, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga nakatatandang babae na protektahan ang kanilang sigla, intimasiya at kalidad ng buhay. Nakipagtulungan na ako sa libu-libong senior citizen sa buong Pilipinas at ang mga natutunan ko ay maaaring ikagulat ninyo. Bagamat ang self-pleasure ay maaaring maging isang malusog at nakaka-relax na bahagi ng buhay, ang mga gawin na nagsilbi sa iyo ng maayos noong kabataan mo ay maaaring maging mapanganib habang ikaw ay tumatanda kung hindi ka mag-iingat. Oo, ang mismong mga bagay na dating nagbibigay sa iyo ng ginhawa ay maaaring nga ngayon ay tahimik na umuubos ng iyong enerhiya, nagdudulot ng pisikal na iritasyon o kaya'y nakakagambala sa iyong tulog at emosyonal na balanse nang hindi mo namamalayan. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 5 kritikal na pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng mga babaeng higit sa 60 at higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ang inyong mga gawi. Ang layunin ko ay tulungan kayong mapanatiling malusog, nagbibigay lakas at ligtas ang personal na bahaging ito ng inyong buhay sa mga darating na taon. Samahan ninyo ako dahil sa dulo, ibabahagi ko rin ang isang simpleng paraan ng pangangalaga sa sarili na maaari ninyong simulan ngayong gabi upang maprotektahan ang inyong kalusugan at maibalik ang kapayapaan ng isip. Walang kailangang reseta. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, sana ay isaalang-alang ninyong mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na health tip na idinisenyo para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang artikulong ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng WA sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0 para matutunan ko kung paano gumawa ng mas mahusay na content para sa inyo. Ang panganib ay hindi palaging dramatiko o bihira. Kadalasan nagsisimula ito sa ating pinakamaliliit na gawi. Ang unang pagkakamali ng maraming nakatatandang babae ay ang pagtrato sa kanilang tumatandang katawan na parang 30 pa rin sila. Pagkakamali 1. Hindi pagpansin sa mga bagong limitasyon ng iyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay dumadaan sa mga pagbabago na banayad, ngunit napakahalagang kilalanin. Pagkatapos ng 6 o 7 ito, ang mga pagbabago sa hormone ay nakakaapekto sa pagkaelastiko ng ating mga tissue, sa ating natural na lubrikasyon, at maging sa sensitibidad ng ating balat. Sa kasamaang palad, maraming nakatatandang ginang ang nagpapatuloy sa masturbasyon na may parehong tindibilis o presyon na kanilang nakasanayan noong kanilang kabataan, nang hindi namamalayan na ito ay maaari nang magdulot ng iritasyon o kahit sakit. Ang masigla o nagmamadaling self-pleasure na walang sapat na paghahanda ay maaaring humantong sa mga panandaliang sintomas tulad ng gasgas pakiramdam na parang nasusunog o pamumulikat ng kalamnan. Ang mga reaksyong ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkiskis sa maselang postmenopausal na vaginal at vulvar tissues ay maaaring humantong sa maliliit na sugat na nagpapataas ng panganib ng mga impeksyon tulad ng UTI o yeast infection. Isang aspeto na hindi napapansin ay kung gaano kasipag gumana ang mga kalamnan sa pelvic floor tuwing climax.
Kapag ang mga kalamnan na ito ay sobra-sobrang ginagamit o napupuwersa ng walang tamang pangangalaga, maaari silang manigas at mapagod na maaring magdulot ng discomfort sa pelvic, pag-apura sa pag-ihi o sa mas malalang kaso incontinence. Hinihimok ko ang mga nakatatandang babae na harapin ang bahaging ito ng buhay na may mas malalim na paggalang at pangangalaga sa sarili. Ang masturbasyon ay hindi dapat parang isang karera patungo sa finish line, kundi isang pagdiriwang ng sensasyon. Hindi na ito tungkol sa bilis o lakas. Ito ay tungkol sa pagre-relax, pagkonekta sa iyong katawan, at pagsuporta sa iyong kapakanan. Ang isang marahang haplos mas mabagal na ritmo, paggamit ng dekalidad na lubricant, at isang tahimik na kapaligiran ay maaring aktwal na magpataas ng kasiyahan habang pinoprotektahan ang iyong katawan. Ang malalim na paghinga at pagpapahinga kung kinakailangan ay maaring makabawas ng malaki sa panganib at magpaganda ng karanasan. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok ng isang makapangyarihang pagkakataon upang muling bigyang kahulugan ang kasiyahan. Ang pakikinig sa iyong katawan sa halip na labanan ito ay hindi senyales ng kahinaan, ito ay karunungan. Hindi nababawasan ang iyong pagkababae dahil bumagal ka na. Sa katunayan, maaari kang makatuklas ng higit na lalim at sensitibidad kapag binibigyan mo ang iyong katawan ng espasyo upang makaramdam ng lubusan at ligtas. Ang susi ay iwasan ang pagpilit sa sarili, sa discomfort dahil lang iyon ang nakasanayan mo. Ang iyong katawan ay nagsasalita sa iyo. Igalang mo ang sinasabi nito. Gayunpaman, ang pisikal na aspeto ay isang bahagi lamang ng equation. Paano naman ang emosyonal at mental na epekto? Ang susunod na pagkakamali ay madalas na hindi napapansin, ngunit maaaring tahimik na binabago ang iyong utak sa mga paraan na nagbabawas ng saya, nagpapapurol sa tunay na intimasya at nakakaapekto pa sa iyong self-esteem. Pagkakamali dong paggamit ng pornografiya na lumilikha ng pagkawalay. Sa digital na panahon ngayon, ang pornografiya ay mas madaling ma-access at mas matindi kaysa dati. Para sa isang mas batang babae, ang utak ay madalas na may sapat na kakayahang bumalik mula sa madalas na visual overload. Ngunit para sa isang nakatatandang babae, ang ganitong uri ng stimulation ay maaaring tahimik na baguhin kung paano tumutugon ang utak sa kasiyahan at intimasya. Maraming senior ang bumabaling sa internet pornography nang hindi na pagtatanto ang mga natatanging panganib na dulot nito sa yugtong ito ng buhay. Ang utak ay naglalabas ng dopamine, ang pleasure chemical, bilang tugon sa sexual na stimulation. Ngunit kapag ang stimulation na iyon ay masyadong madalas na inuulit sa pamamagitan ng mga highly charged na pornograpikong content na hindi sumasalamin sa iyong katotohanan, maaari itong lumikha ng isang cycle ng diminishing returns. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa tinatawag na dopamine desensitization, kung saan ang mga tunay na karanasan sa buhay tulad ng intimasya sa isang partner, isang makabuluhang haplos o kahit isang magandang usapan ay hindi na nagdudulot ng parehong emosyonal na gantimpala. Para sa mga nakatatandang babae, ito ay maaaring maging partikular na nakakapinsala. Ang uri ng pornografiya na idinisenyo para sa mas batang manonood ay bihirang sumasalamin sa mga katawan, pagnanasa o intimasiya ng mga nakatatanda. Maaari itong lumikha ng isang nakakadismayang pagkawalay na humahantong sa pakiramdam ng kakulangan o hiya sa sariling katawan. Kapag ang mga imahe sa screen ay hindi tumutugma sa iyong tunay na buhay, madaling isipin na may mali sa iyo sa halip na mapagtanto na ang content ay sadyang hindi para sa iyong yugto ng buhay. Ang nararamdaman na isang pribado at hindi nakakapinsalang gawi ay maaring dahan-dahang sirain ang iyong tiwala sa sarili at emosyonal na katatagan. Inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan at ng aking sarili na palitan ng sobrang stimulating na material ng mas banayad na mga alternatibo. Ang mga erotikong literatura audio-erotika
o simpleng pagkonekta muli sa iyong sariling imahinasyon at mga alaala ay maaaring magbigay ng stimulation nang hindi sobra-sobrang pinapagana ang reward system ng utak o sinisira ang iyong self-image. Ang pagbabagong ito ay madalas na humahantong sa mas malalim na pagtuklas sa sarili at binabawasan ang pagkapagod ng isip na maaaring sumunod. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbawi nito sa paraang nagpapabuti sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang layunin ay hindi lamang stimulation. Ito ay kasiyahan, kapayapaan at isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Ngunit ang iyong pinapanood ay hindi ang tanging salik. May isa pang panganib na nagsisimula sa kaloob-looban ng katawan, isa na lalong karaniwan sa mga nakatatandang babae. Kapag binaliwala, maaari itong tahimik na humantong sa malubhang pangmatagalang discomfort. Pagkakamali 3. Pagpapabaya sa iyong kalusugang pampuki at ari. Habang ang mga kababaihan ay pumapasok sa kanilang 60s, 70s at higit pa ang ating pelvic region ay nangangailangan ng mas maraming atensyon kaysa dati. Ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy, kung saan ang mga tissue ay nagiging mas manipis, mas tuyo, at hindi na gaanong elastiko. Gayunpaman, maraming nakatatandang babae ang nagpapatuloy sa kanilang mga sexual na gawain nang hindi inaangkop ang mga ito sa mga natural na pagbabagong ito. Ang hindi na pagtatanto ng maraming babae ay ang self-pleasure na walang tamang pangangalaga, lalo na kung walang sapat na lubrikasyon, ay maaaring makairita sa mga maselang tissue na ito. Ito ay maaaring magdulot ng sakit pananakit na parang nasusunog o kahit bahagyang pagdurugo. Sa paglipas ng panahon, maaari kang mag-atubiling makisali sa anumang anyo ng intimasya na lumilikha ng isang cycle ng pag-iwas at karagdagang pagkasira ng tissue. Ang prinsipyong use it or lose it ay napakatotoo dito. Ang regular at banayad na stimulation ay nakakatulong na mapanatili ang daloy ng dugo na mahalaga para sa kalusugan ng tissue. May mga babae rin na nagkakamaling naniniwala na dapat nilang tiisin ang discomfort. Sa katotohanan, ito ay lumilikha ng hindi kinakailangang tensyon sa mga kalamnan ng pelvic floor at maaaring magpalala ng panunuyo at iritasyon. Ito ay lalong mapanganib para sa mga babaeng mayroon ng mga kondisyon tulad ng pelvic organ prolapse o may kasaysayan ng urinary tract infections. Bilang inyong doktor, ipinapayo ko na harapin ang masturbasyon ng may pag-iingat, pasensya at buong kamalayan sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Ang sapat na lubrikasyon ay hindi negosyable. Ang marahang haplos sapat na oras para sa arousal at isang kumpletong release ng walang pagpilit ay mahalaga. Higit sa lahat, kung nakakaranas ka ng patuloy na pananakit sa pelvic, hindi pangkaraniwang discharge o anumang bagong pagbabago sa iyong mga gawi. Sa pag-ihi, hindi mo dapat baliwalain ang mga senyales na ito. Maaari silang magpahiwatig ng mas malalim na mga issue na tahimik na umuusbong. Ang pagprotekta sa iyong kalusugan sa pelvic ay nangangahulugang paggalang dito. Ang masturbasyon ay maaaring maging napakabuti para sa pagpapanatili ng kalusugan at sirkulasyon ng ari, ngunit dapat itong gawin ng may bagong pananaw na nakaugat sa kamalayan, hindi lamang sa nakasanayan. Ang iyong katawan ay hindi na tulad noong 30 ka, ngunit ito ay malakas pa rin, may kakayahan at karapat-dapat sa tamang pangangalaga. Bagamat mas madaling matukoy ang pisikal na pinsala, ang mga emosyonal na dahilan sa likod ng ating mga gawi ay madalas na mas malalim pa. Ang susunod na pagkakamali ay maaaring umubos, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu. Pagkakamali o pagmamasturbasyon dahil sa kalungkutan o stress, hindi dahil sa koneksyon. Sa mga huling yugto ng buhay, ang emosyonal na kapakanan ay nagiging kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Para sa maraming nakatatandang babae,
lalo na sa mga namumuhay mag-isa o nakikayanan ang pagkawala ng isang partner. Ang masturbasyon ay maaring maging higit pa sa isang pisikal na gawain. Maaari itong maging isang paraan upang takasan ang katahimikan, punan ng isang emosyonal na puwang o harapin ang stress, pagluluksa o pag-iisa. Bagamat walang masama sa paghahanap ng ginhawa sa sarili mong katawan, mayroong manipis na linya sa pagitan ng malusog na pangangalaga sa sarili at paggamit ng pisikal na release upang takpan ang mga emosyonal na sugat. Kapag ang masturbasyon ay naging kapalit ng emosyonal na koneksyon, madalas nitong nawawala ang kapangyarihan bilang isang masaya at nagpapanumbalik na karanasan. Sa halip, maaari itong maging isang gawi na hinihimok ng kalungkutan o pagkabalisa. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong papurulin ang emosyonal na gantimpala at humantong pa sa isang uri ng pamamanhid kung saan ang kilos ay parang mekanikal sa halip na makabuluhan. Ang ilang mga babae ay nag-uulat na lalo pa silang nakakaramdam ng pag-iisa o pagkawalay pagkatapos. Ang cycle na ito ay maaaring tahimik na palalimin ang pakiramdam ng kalungkutan na nagpapahirap na hanapin ang tunay na kasama na maaaring hinahangad ng iyong puso, maging ito man ay mga bagong pagkakaibigan o magagaang na gawaing panlipunan. Ang problema ay hindi ang kilos mismo, ito ay ang motibo. Kapag hinihimok ng pagkabagot, pagkadismaya o kalungkutan ng masturbasyon, ay nagiging mas tungkol sa pag-iwas kaysa sa kasiyahan. Ang pansamantalang ginhawa na hatid nito ay mabilis na nawawala, na madalas ay napapalitan ng isang nananatiling pakiramdam ng kawalan. Ang emosyonal na epektong ito ay hindi sapat na napag-uusapan sa mga nakatatandang babae na marami sa kanila ay lumaki sa mga henerasyon kung saan ang mga emosyonal na pangangailangan ay hindi hayagang tinatalakay. Ngunit ang totoo, ang emosyonal na pagkagutom ay hindi tunay na mapupunan ng pisikal na release lamang. Kapag napansin mo na bumabaling ka sa masturbasyon ng mas madalas dahil sa gawi o pangangailangan na tumakas kaysa sa tunay na pagnanasa, ito ay isang senyales na dapat mong bigyang pansin. Tanungin ang iyong sarili, ginagawa ko ba ito dahil masarap sa pakiramdam o dahil may ayaw akong maramdaman? Ang isang tanong na iyon ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malalim na kamalayan sa sarili. Minsan, ang isang simpleng pagbabago tulad ng paglalakad sa labas, isang tawag sa telepono sa isang kaibigan, o pagbabalik sa isang matagal nang nakalimutang libangan ay maaaring mag-alok ng koneksyon na tunay mong hinahanap. Ang layunin ay bawiin ang kilos na ito bilang isang bagay na nagpapatibay at malusog. Huwag hayaan ang kalungkutan na magdikta sa iyong relasyon sa sarili mong katawan. Bagamat makapangyarihan ang mga emosyonal na motibo, may isa pang hamon na tahimik na dumarating ang ating sariling mga inaasahan. Ang susunod na pagkakamali ay tungkol sa kung paano tahimik na ninanakaw ng pagkabalisa sa tugon ng iyong katawan ang iyong kapayapaan. Pagkakamali, say pagbabaliwala sa mga pagbabago sa libido o pagkabalisa sa orgasmo. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang mga pagbabago sa sexual na function ay karaniwan, ngunit hindi ibig sabihin ay madali itong tanggapin. Maraming kababaihan na higit sa 60 ang nakakaranas ng mga pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan. Ang libido ay maaaring bumaba, ang arousal ay maaaring mas matagalan, at ang orgasmo ay maaaring mag-iba ang pakiramdam o mas mahirap abutin. Ito ay isang ganap na normal na bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, napakaraming kababaihan ang tinitingnan ang mga pagbabagong ito bilang isang personal na kabiguan. Bilang tugon, maaari nilang simulan ang paggamit ng masturbasyon bilang isang paraan upang subukin ang kanilang tugon. Sa halip na tamasahin ang karanasan, sila ay nagiging nakatuon sa kung maaari ba silang ma-arouse, kung masyado ba silang matagal bago mag-climax o kung may mali ba sa kanila. Ang pananaw na ito
ay ginagawang isang kilos na hinihimok ng takot at paghuhusga sa sarili, ang isang malusog na gawain. Ang pagkabalisa na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong kasiyahan. Nakakaapekto ito sa iyong buong nervous system. Kapag nagsimula kang mag-alala, ang iyong katawan ay naglalabas ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol ang kalaban ng arousal. Kung mas maraming pagkabalisa ang iyong nararamdaman, mas nagiging mahirap para sa iyong katawan na mag-relax at tumugon ng natural. Ang nagsisimula bilang isang maliit na alalahanin ay maaring mabilis na maging isang self-fulfilling prophecy na lumilikha ng isang loop ng pagkadismaya na lumalalim sa paglipas ng panahon. Ang pagbaliwala sa mga pagbabagong ito sa iyong sexual na tugon o pagpapaubaya sa pagkabalisa na tahimik na magdikta sa iyong emosyonal na estado ay isa sa mga pinakanakakapinsalang pattern na maaaring kahulugan ng isang nakatatandang babae. Sa halip na tanggapin ang mga pagbabagong ito at umangkop ng may grasya, marami ang pinipiling magdusa sa katahimikan, masyadong nahihiya na makipag-usap sa kanilang doktor. Ang totoo, ang mga pagbabagong ito ay hindi isang hatol sa iyong pagkababae. Ito ay simpleng biyolohiya. At ang magandang balita ay maraming paraan upang suportahan ang iyong sexual na kalusugan nang hindi nahuhulog sa isang spiral ng kahihiyan. Ang muling pag-frame sa masturbasyon bilang isang gawa ng pangangalaga sa sarili at pagtuklas sa halip na isang performance test ay susi. Hindi ito tungkol sa kung nag-o-orgasmo ka sa bawat oras. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ito ay tungkol sa pagbawi ng ginhawa sa iyong sariling balat nang walang paghuhusga. Kapag nangyari ang pagbabagong ito, nawawala ang presyon at ang katawan ay madalas na mas malayang tumutugon. At kapag may mga patuloy na alalahanin, hindi ka hinaan ng humingi ng tulong. Sa katunayan, ng pakikipag-usap sa iyong doktor ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan, iyong kumpiyansa at iyong kapayapaan ng isip. Ang isang tiyak na resulta ay hindi nagbibigay kahulugan sa isang babae. Ang presensya ang gumagawa nito. Ang koneksyon ginhawa at katapatan sa iyong sarili ang tunay na mahalaga. Ngayong natuklasan na natin ang 5 karaniwang pagkakamaling ito, anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang mabawi ang isang malusog, masaya at ligtas na intimate life? Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Ang pagtanda ay hindi nagtatapos sa intimasiya. Pinipino nito ito. Sa ngayon nakita mo na ang mga nakatagong paraan kung paano tahimik na nakakaapekto sa iyong katawan, isip at espiritu ang ilang mga gawi kapag ginawa ng walang kamalayan. Ngunit ang kaalamang ito ay hindi para magdulot ng kahihiyan. Ito ay para magdulot ng karunungan. Hindi ka sira. Ikaw ay nag-i-evolve at kasama ng ebolusyon na yon ay ang pagkakataong yakapin ng kasiyahan ng may higit na pag-iingat, layunin at katapatan kaysa dati. Sa inyong mga ginintuang taon, ang self-pleasure ay hindi dapat tungkol sa performance o pagtakas. Dapat itong maging isang pagdiriwang ng buhay, presensya at paggalang sa sarili. Ang isang marahang haplos, isang maingat na intensyon at emosyonal na kalinawan ay maaaring gawing isang sandali ng paghilom, ang isang nakagawiang kilos. Karapat-dapat kayo diyan. Kaya narito ang aking payo sa inyo. Pakinggan ang inyong katawan. Bitawan ang mga luma ng inaasahan. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na bumagal makaramdam ng higit pa at protektahan ang inyong kalusugan sa daan. Ang intimasiya ay hindi kumukupa sa pagtanda, ito ay nagiging mas mayaman at mas malalim kapag ginagabayan ng kamalayan. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailanganing marinig ito. At gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento ang inyong mga karanasan at tanong.
ay tumutulong sa ating lahat na matuto at umunlad ng sama-sama. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw kung paano mamuhay ng inyong pinakamalusog at pinakamasayang buhay. Dahil hindi pa huli ang lahat para kontrolin ang inyong kapakanan.